Dito muna tayo sa Lakers part mga idol. Lahat ng i-discuss natin ngayon ay sa loob lang ng huling 3 minuto ng laro. Actually ito, almost under 1 minute na nga eh. At ayan nga ang play ng Lakers. Para kay D'Lo, may double staggered screen tayong makikita with LeBron pati AD. Almost 1 minute na nga lang po ang natitira pero uulit-ulitin nila to. Legit. Makikita natin si LeBron dito na may gagawin pang iba. Ididikit niya ang sarili niya kay Gordon. Para lang ma-occupy ito at syempre maisip na dapat tumikit siya sa tao niya and he did. Ayan, nanatili nga siya kay Davis. Yung simpleng pagganon nga lang po ni Gordon ay naging dahilan din kaya naka-atake ng maayos itong si D'Lo. Nalampasan nga niya si Murray dahil sa mga screen and syempre dahil winning time na nga rin po ito i-expect mong sa best players nyong sina LeBron or AD ang punta ng bola. Iisipin mo na eventually ibibigay din to ni D'Lo sa isa sa mga to pero may driving lane na siya. Kung gusto mo pa ng mga videos katulad nito, baka pwede kang mag-subscribe idol, palike na rin po ng ating video, nakakatulong to sa build up ng channel natin. After isang possession, nagpalit ng role si LeBron pati D'Lo. Si LeBron naman po yung ball handler samantalang si D'Lo yung isa sa mga magsi-screen kasama si AD. Stack ang tawag sa play na ito or pwede rin na Spain pick and roll. And ginawa nila to perfection sa mga oras na ito. Pagkadaan ni LeBron sa screen, hetong pipick upin siya ni Gordon sana. Biglang umisang screen pa si D'Lo at back screen to. Yung tipong hindi niya makikita talaga. So ngayon, may driving lane na rin si LeBron at ang tanging makaka-match up sa kanya dyan sa palakasan si Gordon, wala na. Iwan na sa screen. Ang sasalo ay si Murray, guard lang to. Si Jokic, matik hindi mo naman maaasahan sa ganyan. Humingi pa ng foul si LeBron dito. And for the third straight at last possession ng Lakers, ito na naman pong stack ang ginawa nila. Wala naman ding masama rito mga idol kung epektibo naman. Back-to-back possessions nga rin sila na nakascore sa kaliwa so bakit mo babaguhin, di ba? Although ang question dito ay yung oras din. All 99 at about 20 seconds na lang po ang natitira sa game clock. 14 naman sa shot clock nyo. May timeout kayo para makapag-drawing ng isang play na siguro pwede nyong gatasin yung oras. Pero nag-decide si Coach Ham na i-play out na lang tong possession na ito. Ayan na naman. Screen ni AD pero nalabanan ni KCP ang pick. And si Gordon, andito pa rin at tatapat talaga kay LeBron dyan habang binabackscreenan ni D'Lo. Although sa paglaban nga ni KCP, ganyan siya na bumagsak. No question, libreng-libre si LeBron dito. Practice shot sa kanya to basically. Pero dito na magfa-factor in yung timeout talaga. Makakapagpahinga pa siya malamang kung nag-timeout. And dalawa pa to pero hindi nga ginamit. Hindi rin naman nila pwedeng iuwi yun. Though all in all, kahit sino naman masasabi na good look to and ito yung type of shot na kayang ipasok ni LeBron. Niliwa lang. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, i-click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganun din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JONASPB at maaari kang makakuha ng up to 12,000 pesos na bonus points sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Naupunta naman tayo sa Denver side. Pakita na muna natin to noong pagdaan kasi sa screen ni Murray. Ayan nga kita niya na tumapat si AD sa kanya pero nagkaroon ng miscommunication tong LA at nadaanan lang siya. And again, may 2-man game tong Nuggets mga idol. Literal na ang involved dito ay yung 4 na best player sa serye na ito. And dito pa lang sa possession na ito, kita na kagad ang ginagawang depensa ng LA. Willing sila na si AD ang tumapat kay Murray. And switch everything lang din sila pagka-screen. Balik lang din ulit doon si LeBron na foul niya to. Again dito, 2-man game. Ganyan lang din ang inulit-ulit na play ng Nuggets at hindi rin naman specialty play talaga. Although pwede naman nila gawin yun. Pero oras na to naaasa ka sa mga stars nyo and pinakita rin talaga ng Lakers yung type of defense na gusto nilang ibigay. Switch to kay AD forcing the mismatch. Pero si AD to mga idol, versatile kung versatile to na big man talaga. Kaya nga komportable ang Lakers dyan sa switch Kasi kung hindi sila komportable, edi hindi nila inilagay si Davis sa ganitong sitwasyon na egos talaga siya. Napari-screen nga at ayan si Murray, tila ganito rin yung game winner niya to the right na step back.
Na heartbroken pa rin ako kapag napapanood ko to tapos pag-uusapan pa natin. O siya, si LeBron nga po ang supposedly defender ni Murray dyan. Nakaisa nga si LeBron kay Murray dito sa crunch time, nahuli niya. Ito yun mga idol, si AD na muli ang tumatapat kay Murray. So yung punto lang natin ay ganito. Ilang possessions na nga po yung ganito mga idol. AD on Murray, AD on Murray, AD on Murray. So si Murray, malamang sa mga pagkakataon na yon ay nakagawa na rin ng posible niyang diskarte kontra rito. Kasi same old defensive scheme lang yung pinapakita ng LA Pwede ka rin naman magpanggulat na scheme sa depensa, bigla mong i-double, bigla mong i-blitz, magpalit ka ng defensive lineup. Pwede ka actually mag-zone. Hindi ako coach mga idol pero ayun nga, kung nag-timeout sila, edi pwede nilang isipin yon. Pwede silang magpalit ng eskema kaysa yung ganito na napaghandaan na ni Murray kung ano ang kakaharapin niya. Kasi ilang straight possessions ng ganyan yung pinapakita mo. Burned talaga? Too sorry. Bali yan yung mga paulit-ulit na ginawa ng LA pati mga paulit-ulit na ginawa ng Nuggets noong crunch time mga idol. Yung sa LA, puro stack. Yung Nuggets naman, puro 2-man game. Umepekto rin talaga yung klase ng depensa ng LA kaya kumpiyansa si Murray doon sa game winner niya. Naging intro boys tuloy ang Lakers, 20 ang lamang, natalo pa. Bawi na lang sa Game 3, home court na po ng LA yon. Pasensya na rin pala sa mga idol natin, natagalan ang video natin ngayon. Hindi ko rin alam kung ano ang nangyayari sa YT kung bakit hindi pwedeng mag-comment Kinumpuni ko tapos hindi rin naman naayos. Sabay birthday pa ng girlfriend ko, ikinain ko na muna yung kalungkutan ko. Kaya happy birthday sa'yo be, hindi na ako magpapakasweet, ang pangit ng pagkatalo ng LA. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Plug na rin natin ang ating very first merch mga idol. Ako po ang nag-design nitong Kobe vintage shirt. $689 lang yan mga idol at ayan ang nilalaman kapag bumili ka. PM lang kayo sa ating Facebook page, pwede rin kayo mag-check out sa TikTok shop. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.